Ito na ang main objective ko hanggang PBA. Sa oras na magawa ko iyon, ay may isang bagay pa akong gustong gawin. Sabi nga ni Mendez sa sarili na kaagad na nilapitan si Duterte. Kinben Book 6, Chapter 123. Napaseryoso si Alvin Solis sa ginawa ni Mendez. Hindi niya inaasahan iyon. Napanood na niyang nagawa nitong dumakdak pero hindi niya akalaing gagawin ito nang may sumabay. Pinakita ni Mendez sa kanya na hindi ito natatakot sa malalaking kalaban. Basket counted ang dunk na iyon ni Mendez at makikita nga ito na napahinga ng malalim nang lampasan si Alvin Solis na marahang natigilan. Hindi pa rin nga kumikilo si Solis at para bang nag-sink in sa kanya ang ginawa ng manlalarong iyon. Marahang natahimik ang mga manonood. Makikita nga si Mendez na nakatayo na sa may free throw area. Sina Maki nga at Dre ay marahang napangiti sa nakita nila. Si Marky naman ay napailing dahil sa paghanga at makikita naman nga si Marlon na sumulyap sa mata ni Mendez. Marahang ngumiti si Mendez. Ang laki na ng ipinagbago ni Ricky. Hindi na ito ang Mendez na kakampi ko sa Mansalay noon. Kung maglalaro pa rin siguro kami sa OMPL, walang duda. Siya na ang magiging pinakamagaling na player doon. Sabi na nga lang ni Marlon sa sarili na tumabi na kay Perez na marahang napatingin sa kanya. Tabla na muli ang score at sa pagbitaw ni Mendez sa bonus shot, napaseryoso na lang ang mga players ng Davao nang sumablay iyon. Sina Perez nga at Manigbas ay sinandalan agad ang kanilang mga katapatan. Kaso nagulat na lang ang sentro ng Davao nang tumalon siya. Naramdaman na lang niya na may katawang bumangga sa kanyang likuran. Si Coach Danny ay napakuyom at si Kaiser Amer ay napaseryoso nang si Magbuo ang nakakuha ng rebound. Kasunod din noon ay ang pagdakdak nito rito. Isang putback dunk iyon. Paglapag nga ni Magbuo ay pasimple pa niyang pinagmasdan si Perez na napalunok nang makita ito. Si Alvin Solis nga ay muli na namang dinikitan si Sanchez at sa pagsambot ni Duterte sa bola ay napaatras na lang siya nang biglain siya ni Mendez ng steal. Muntik na, sabi nga ni Duterte at sa paglayo niya ay siya namang pagbuka ng mga braso ni Mendez. Mabilis na gumalaw pa kaliwa at pakanan si Ricky. Agresibong depensa ito at napaseryoso na lang si Coach Danny nang nahihirapan si Duterte na makalampas kay Mendez. Si Alvin Solis naman ay hindi basta makalayo kay Sanchez. Nang mga oras niyang iyon ay wala nang choice si Duterte kundi ipasa ang bola. Tumalon nga siya ng mataas at ibinato kay Albert Solis ito. Tinalon iyon ni Solis at sa paglapag niya ay nabigla na lang siya ng si Romero ay pinalo iyon. Nakuha ni Maki ang bola at sa pagharang ni Albert Solis ay agad nang umiti si Romero. Isang mabilis na pag-atras habang ang bola ay kanyang pinapatalbog ang pinakita niya kay Solis. Sa pag-abante nga ng defender niya ay siya namang pag-iwas niya rito. Isang mabilis na pagkanan iyon at nang sumabi si Solis na nasa harapan niya ay doon na nga siya bumigla ng pagkaliwa. Ang bilis noon at sa pag-abante ni Maki at pag-atras ni Solis ay doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang mawala ng balanse ang manlalaro ng Davao na iyon. Napaupo sa sahig si Albert Solis at bumigla pa si Maki ng balik sa dati nitong pwesto. Isang step back three pa ang kanyang pinakawalan. Natuluyan na ngang nagbigay ng 5 puntos na kalamangan sa team ng Kalapan. Napatingin pa nga si Maki sa kanyang defender na nabiktima ng kanyang ankle breaker crossover. Kasunod nga rin ang pangyayaring iyon ay ang pagsilbato ng referee dahil tumawag na ng timeout ang Davao team. Mababakas nga sa mukha ng mga players ng Davao ang pagod sa pagbalik nila sa kanilang bench. Napatingin nga rin ang mga ito kay Amer na kalmado rin silang pinagmamasdan. Hindi ito ang inaasahan ko. Nawala ang laro ni Alvin dahil sa Sanchez na iyon. Nagpasok si Cervantes ng player na focus lang sa depensa. Nasabi na nga lang sa sarili ni Coach Danny na napakuyom at napatingin sa scoreboard sa itaas. Kailangan ko nang ipasok si Edwards kahit para sa opensa man lang. Dagdag pa nga niya sa sarili. Pagkatapos nga noon ay kinausap na niya ang kanyang mga players. Pagpapahingahin na nga niya si Albert at maging si Perez ay kailangan din muna niyang pagpahingahin dahil wala rin itong magawa kay Magbuo na isa rin niyang problema.
Nang mga sandaling iyon, nag-oobserba lamang si Kaiser sa mga manlalaro ng Davao. Napailing siya sa isip. Nakita niya na mukhang sa pagkakataong ito ay hindi natatalab ang kanyang presensya sa mga manlalarong ito. Kitang-kita niya na hindi birong team ang Calapan City, lalo na si Ricky Mendez, na mas lalo siyang binibigyan ng dahilan para ma-excite. Mula naman sa bench ng Calapan ay kalmadong sinalubong ni Coach Isaiah ang kanyang mga players. Si Baron nga at Lare ay ginulo agad ang buhok ni Ricky dahil lang lupit daw ng dunk na ginawa nito kay Solis kanina. Kung nagkamali ako ng kaunti, baka nabutaan ako ng ring. Sabi pa nga ni Ricky at baka hindi na raw niya maulit iyon sa labang ito. Masyado raw delikado na masabayan siya sa ere dahil nga sa height niya na 5'6". Baka raw kasi bumagsak siya sa ibaba ng alanganin. Gaya nga nang sabi sa kanya ni Coach Isaiah, mas magandang gawin daw iyon kapag walang defender. Magaling Dre, maganda ang depensa mo kay Solis. Puri rin nga ni Coach Isaiah kay Sanchez na agad na napangiti. Inabutan nga siya ng tubig ni Carlo na tumango pa nga rito. Good job din Marlon. Wala akong nakikita sa kalaban na makakapigil pa sa iyo sa basket. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at napangiti nga rin si Marlon na tumabi naman kay Shaquille. Ang lupit kuya ng putback dunk mo, sabi nga nito. Kaya mo rin iyon Shaq. May ngiting sagot naman ni Marlon at makikita nga sina Sir Felix at Isaiah na napasulyap sa bench ng kalaban. Nakita kasi nilang tumayo na si Edwards. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin niya. Kung sa depensa hindi na niya basta-basta magagawa ang ginawa niya kanina. Kung may chance na maibigay ninyo ang kanyang last foul, gawin ninyo. Wika nga ni Isaiah at malakas na yes coach naman ang tugon ng kanyang mga players. Sumilbato na nga muli ang referee at nang mapatingin si Ricky sa mga kalaban ay napahinga siya ng malalim. Napatingin din siya sa bench ng Davao at napakuyom siya. Hindi lang sa ace player ng Gin King siya may sinabi dahil naging kay Kaiser Amer din. Hindi iyon mangyayari kung hindi ko sasamahan ng kilos. Hindi ko napangarap ang maging pinakamagaling na basketballista ng bansa. Ito na ang main objective ko hanggang PBA. Sa oras na magawa ko iyon, ay may isang bagay pa akong gustong gawin. Sabi nga ni Mendez sa sarili, nakaagad na nilapitan si Duterte. Si Maki naman ay napaseryoso nang si Edwards ang kanyang maging katapatan. Sa pagpasa nga ng bola ni Hermosa sa kakampi niya, ay napahanda na si Romero dahil ang katapat niya ang sumambot nito. A real challenge for me. I need to overcome this game. Sabi naman ni Edwards sa isip na mabilis na pinatalbog ang bola. Mahaba ang naging pahinga niya kung kaya binigla niya si Romero ng pag-sidestep. Napaseryoso kaagad si Maki nang lampasan agad siya ni Edwards. May kasamang hawi iyon at ang bigat ng braso nito. Sa paghintungan ni Edwards ay bigla na lang nitong pinatalbog ang bola papunta sa likuran at binigla si Maki ng isang jump shot mula sa 3-point area. Si Maki nga ay tumalo ng todo kaso ang taas ng talo ni Edwards at doon na nga nagising ang mga natahimik na Davao fans ng isang tres ang naging panimula nila ng oras na iyon. 70-72 ang naging score. Sa pagsambot naman ni Mendez sa bola, mula sa inbounder ay napaseryoso siya ng si Edwards ang humarang sa kanya. Dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood at sa pag-abante ni Mendez ay siya naman pagsabay ni Edwards dito. Sa pagdating nga nila sa side ng Calapan ay makikita na nga muli ang mahigpit na depensa ng mga taga Davao at si Ricky naman ng sandaling iyon ay hindi iniisip na foul trouble na si Edwards. Sa pagbuelo ni Mendez ay doon na nga niya pinatalbog ang bola ng pakaliwa at pakanan. Si Edwards nga ay mabilis na sumabay at napangiti agad si Mendez dahil mukhang ayos pa rin daw ang depensa ng katapatan niya. Sa ganitong pagkakataon ay doon na nga tumakbo si Marlon para sa screen at sa pagbigla ni Mendez ng pagkaliwa ay doon na nga bumangga si Edwards kay Magbuo. Nagdilim naman ang paningin ni Edwards at bumigla siya ng ikot mula kay Magbuo. Gumamit na rin siya ng puwersa at sa pangyayaring iyon ay doon na nga tumakbo si Marlon papunta sa basket. Si Ricky naman ay mabilis na ibinato ang bola sa sahig at doon na nga naganap ang isang bounce pass na lumampas sa gitna ni na Edwards at Hermosa. Napakuyom na nga lang si Edwards dahil hindi niya nahuli ang bola pero mabuti na lang at mula sa likuran niya ay lumitaw bigla si Alvin Solis
at doon na nga napakuyom ang mga taga Davao. Kasunod din noon ay ang pagbato ni Alvin sa bola sa kanilang side. Naroon na nga si Duterte at ang mga manonood ay biglang napalunok nang sa pagbaba ng bola ay lumitaw si Sanchez. Ang bilis, nahabol pa rin niya. Naibulalas na nga lang ni Coach Danny na nanghinayang sa magiging punto sana nila. Sa paglapag naman ni Sanchez ay agad niyang ibinato ang bola pabalik. Pagsambot nga ni Mendez na nakatalikod kay Edwards ay doon siya bumigla ng pihit at sa pagsabay ng kalaban ay siya naman paghawak niya sa bola at paggalaw ng mabilis pa kanan. Ang bilis noon at kasunod noon ay ang pagtalon palayo ni Mendez. Si Alvin Solis naman ay bumigla rin ng litaw at sa pagkakataong iyon ay napangiti si Ricky at si Solis nga ay ganoon din. Hinampas ni Solis ang bola kaso hindi niya iyon natamaan. Ang bola nga ay umarko pa rin at sa paglapag ni Mendez at Solis ay agad silang napatingin sa may basket. Sumablay ang bitaw ni Mendez at napangiti naman agad si Solis. Pero si Ricky ay walang pakialam kung magminti siya. Mula naman sa ilalim ng basket ay doon na nga lumitaw si Marlon Magbuo. Isang malakas na offensive rebound iyon at si Hermosa na tumalon din ay napaseryoso na lang nang idakdak agad ni Magbuo ang bola sa basket. Nayanig ang board at si Hermosa ay napatakip na lang sa ulo nang siya ay lumapag. Isang putback dunk nga ang ginawa ni Magbuo at sa pagbaba nito ay agad nga siyang napatingin sa kanyang katapatan na si Hermosa na biglang nakaramdam ng hindi maganda. Pakiramdam ni Hermosa ay nanliliit siya sa katapatan niyang si Magbuo. Kaya pala malakas ang loob ni Mendez na magpakawala ng ganoong jump shot. Sabi na nga lang ni Solis sa sarili. Talong-talo nga naman ng mga players nila sa rebounding. Nakita nga rin niya ang ginawa ni Magbuo kay Justin. Sinira nito ang kumpiyansa ng kanilang sikat na player nang walang kahirap-hirap. Napakuyom na nga lang si Alvin at napatingin kay Kaiser. Napailing siya at bumigla ng takbo. Itinaas nga niya ang kanyang kamay at nang makita ito ni Hermosa ay doon na nga nito ibinato ng mabilis ang bola. Sa pagsambot nga ni Alvin Solis sa bola ay napaseryoso siya nang harangan na naman siya ni Sanchez. Sa pagpapatalbog nga niya ay kumaliwa siya at isang biglaang pagkanan ng kanyang ginawa sa kanyang defender. Nilakihan niya ang hakbang at dito na nga siya tumalon. Hindi raw siya pwedeng panghinaan ng loob. Sa pagbitaw nga ni Solis sa bola ay siya naman pagseryoso niya dahil wala na pala ito sa kanyang mga kamay. Sa pagbitaw nga ni Solis sa bola ay siya naman pagseryoso niya dahil wala na pala ito sa kanyang mga kamay. Nakuha na ni Mendez ang bola at mabilis na itinakbo ito papunta sa kanilang side. Si Edwards nga ay napasabay rito kaso bumigla ng atras si Mendez at bato sa bola gamit ang kanyang kanang kamay. Dumiretso iyon sa kanyang kuya Marky na agad na umatras sa corner 3-point area. Nagpakawala nga kaagad ito ng tres na humalit na naman sa basket. Napakuyom pa nga si Ricky at napasuntok sa hangin. Si Edwards naman na nasa kanyang harapan ay marahang natigilan sa ginawa nito. I can't read his moves. This guy was amazing.